Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo o the baptism. At ang Bible verse natin ngayong araw ay 1 John chapter 4 verse 2-3. Sinasabi sa ating Bible verse ngayong araw ay, "Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, where ye have heard that it should come, and even now already is it in the world." Sinasabi dito ng mga kapatid na ating tanggapin na si Kristo ay isang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay fully God, fully human. At ayon sa Biblia, ito ay sa panininang sapagkat malinaw na sinasabi o pinapahayag sa Biblia na si Kristo ay dumating sa flesh. Siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Sinasabi ay unang-unang, Jesus is truly God and truly man. Napakahalaga ni Jesus na parehong Diyos at tao. Kung siya ay Diyos lamang at hindi naging tao, hindi siya maaaring maging sakripisyong sapat para sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil siya ay nagkatawang tao, bumaba siya galing sa langit at nagkatawang tao siya ay nagdusa, namatay at muling nabuhay upang tayo ay mailigtas. Kung hindi naging tao si Kristo, walang tunay na pagbabayad para sa ating mga kasalanan. Kalawa ay Jesus' divinity and humanity secure our salvation. Dahil si Kristo ay totoong Diyos at totoong tao, siya ang tanging mapagligtas sa atin. At kagaya ng sinasabi sa Hebrews chapter 2 verse 17, "Wherefore in all things it behoved him to be he made like unto his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people." Mababasa dito na si Jesus ay ginawa katulad natin, dalawang tao upang siya ay maging isang tapat at tagapamagitan ng Diyos. Kung siya ay hindi naging tao, hindi niya mararanasan ang ating mga paghihirap at hindi siya magiging tamang sakripisyo para sa ating kasalanan. Ikatatlo, Jesus empathized with the cares for his followers. Ang kagandahan ng pagiging tao ni Kristo ay nauunawaan niya ang ating paghihirap. Hindi siya isang Diyos na malaya sa ating mga pinagdadaanan, dahil siya ay ating Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang maranasan ng mga nararanasan ng tao at ipalagan ang pasalita ng Diyos. Naranasan niya ang magutom, mauhaw, ang pagod at sakit, at pati na rin ang lungkot. Kaya naman kapag tayo nahihirapan, hindi lang siya basta nakatingin o naintindihan niya tayo. At para naman sa ating application ngayong araw ay, unang-unang, remember that Jesus understands our pain. Pag tayo dumaraan sa pagsubok, tandaan natin na naintindihan tayo ni Jesus dahil siya mismo ay naranasan nito. Ang pagtanggi, panlalait at matinding paghihirap. Kaya kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka, hindi ka nag-iisa dahil kasama mong Panginoon. Sumunod ay pour out all your burdens to Jesus. Dahil alam natin na unawan tayo ng ating Panginoong Jesus, maaari natin ilagak sa Kanya ang lahat ng ating bigat ng saloobin. Kagaya na sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, "Casting all your care upon Him, for He careth for you." O kaya, napakahalaga nito mga kapatid na maintindihan natin na Kristo ay isang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang isakripisyo ang kanyang sarili, sundin ang ating Panginoon ng buong puso at maging sakripisyong tunay para sa mga kasalanan ng tao. At ganun nga tayo kamahal mga kapatid, kung kaya binigay ng ating Panginoon ng kanyang nag-iisang bugtong na anak para sa binakabayaran sa ating mga kasalanan.
At mga kapatid, dito natatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.